kung ang isang manggagamot ay talagang nagsusumikap na maunawaan siya ng kanyang pasyente. Nagre-refer ako doon sa mga manggagamot na talagang nakababad sa komunidad na magandang alam ang salita ng kanilang komunidad. Ako si Isidro Sia, isang retiradong guro ng UP College of Medicine, isang patuloy na mananaliksik ng mga katutubong kaalaman sa Pilipinong panggagamot at isang manggagamot na Pilipino para sa komunidad. 17 years old ako nang magpunta sa Manila, pero pwede kong sabihin na ang pagiging probinsyano o malapit sa komunidad din nasa akin. Kaya ito nag-impluwensya kung anong tatahakin kong larang matapos ng medisina. Una muna nasa research ako mga 5 taon, pero magmula mga 1985 hanggang mag-retire ako ng 2018 Pilipino. Ang ginamit ko sa pagtuturo ng pharmacology. Ang tinuturo dito tungkol sa mga gamot. Anong epekto nito sa katawan, mga side effect, paano siya kinukuha ng katawan. Maganda nagsasalita ng Pilipino para kung ang mga estudyante ay nandun na sa ospital o sa community at nakikipag-usap sa mga pasyente, meron silang katatasan sa wikang Pilipino. Bukod sa pagtuturo, yung pinagtutunan ko ng pansin bilang faculty sa College of Medicine, saliksik or research. So, yung aking interest sa research ay katutubong panggagamot na Pilipino. Particular dun sa mga tinatawag na indigenous peoples. At sa mga indigenous peoples, yung aking pinakang interest ay mga Aita. Ngayon nag-retire na ako sa universidad at meron akong isang NGO, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems. Patuloy pa natin ginagawa ang dokumentasyon. Sige, magkukolekta ka ng mga informasyon mula sa mga albularyo o mula sa matatanda. Talagang gagamitin mo yung salita na kanilang ginagamit. Ginagawa natin ang dokumentasyon, hindi lamang para maitala ang cultural heritage tungkol sa health and healing sa Pilipinas, kundi yung mas magandang papel noong makukuha nating mga informasyon, yung kanilang mga kaugalian at mga kaalaman ay kung paano magagamit yan para mas mapaganda yung mga health programs nila. Kasi dun sa ating ginagawa halimbawa sa Inam Philippines, may sinasabi tayo yung gamutang Pilipino, na gusto natin dito pinagsasama ang mga magaganda sa Western medicine, sa Philippine medicine, yung katutubong panggagamot, at maging yung iba pang mga panggagamot na galing sa China o sa India na ginagamit ng mga Pilipino. So, bali, ang advokasya ng grupo na ito ay promotion ng gamutang Pilipino. Na dito may integrasyon ng mga ligtas, mabisa, tanggap, abot kaya ng mga gamot o gamutan mula sa ating mga katutubong tradisyon. Tapos nandyan yung Western medicine. At iba pa mga traditional and alternative systems. Katulad ng halimbawa yung acupuncture sa traditional Chinese medicine. So sa ating mga komunidad na dinidevelop, pinapayabong ang kanilang mga health program, yung mga prinsipyo ng gamutang Pilipino ang ating pinapalaganap. So kung gamutang Pilipino yan, ang lengguwahe na gagamitin ay Pilipino. O iba pang mga salitang Pilipino. Depende kung saan lugar nandoon. Siyempre yung pundasyon, yung kanilang katutubong kaalaman doon. Tapos parang nag-i-enhance lang o nag-i-enrich yung nalalaman ko sa Western medicine. Ang gamot ng Pilipino ay hindi monolith, hindi isang kahon, kundi siya ay nababagay, yung inaangkupan yung kultura na nasa konteksto ng kung ano yung gamutan na gagawin. Ang makabuhay ay isa sa mga halamang gamot na maraming kulturang Pilipino ang gumagamit. Yung pinakasikat niyang gamit, sabihin natin na pampalaglag. Pero sinasabi halimbawa sa Quiapo,
pamparegla. Maliban dito, maraming gumagamit ng makabuhay para sa scabies o galis aso at para rin sa kuto. Ginagawang ointment at pinapahid sa galis aso. At nakikitang talaga mabisa. At ito nakita rin sa pag-aaral, halimbawa sa ilang university, sa MCU, halimbawa, Manila Central University at saka sa UP. So ang sasabihin ko, ang makabuhay kung gagamitin para sa galis aso at saka sa kuto ay ligtas, mabisa, abot kaya at tanggap. Yung sa akin, kaya ako nagtuturo ng Pilipino sa aking mga estudyante. Gusto kong maipaalala sa kanila na ito yung ating wika, nagtuturo ako sa ganitong wika. Kasi gusto kong masanay din kayo. Dahil pagkakausapin natin ang ating mga pasyente ng efektibo, ito yung ating gagamitin wika. Gusto ko rin sabihin, pangalawa, na ako ay may interest na malaki sa pamana o cultural heritage. Makikita sa aking mga ginagawa na pawang may kinalaman sa natural and cultural heritage. At sa akin, malaking bagay ang wika. Kaya wikang Pilipino ang aking ginagamit.